Sa panahon ngayon kung sino pa yung hindi nagmamakaawa sa atensyon, sila pa yung ayaw pakawalan ng babae. Nakakatawa, 'di ba? Habang ang karamihan ay halos lumuhod para mapansin, meron namang iilan na tahimik lang. Hindi namimilit, hindi nagpapakitang gilas, pero sila ang mas hinahanap. Ang problema ng maraming lalaki ngayon ay simple pero malalim. Masyadong takot mawalan, kaya sila ang nauunang kumapit. At kapag ikaw ang unang kumapit, ikaw ang unang napapagod. Ikaw ang unang nasasaktan, at ikaw ang unang naiiwan. Maraming lalaki ang hindi alam na sa tuwing sila'y nagpupumilit, sa tuwing sila'y nagkukumahog sa atensyon, sa tuwing sila'y nag-aalok ng halaga na hindi naman hinihingi, unti-unti nilang pinapapatay ang atraksyon ng babae. Ang babae kahit hindi niya sabihin, ay may natural na paghanga sa lalaking hindi takot sa pagkawala, sa lalaking hindi nakadepende ang lakas sa pag-aapruba ng kahit sino, sa lalaking buo kahit walang kaakibat. Pero bakit ang dami pa ring lalaki ang nagkakamali? Bakit patuloy pa rin silang humahabol kahit alam nilang hindi na gumagana? Kasi hindi nila kilala ang sarili nilang halaga. Hindi nila kilala ang tahimik na kapangyarihan na nasa loob nila. Hindi nila alam na minsan, ang hindi paghabol, iyon pala ang pinakamatinding anyo ng lakas. Pag-isipan mo ng mabuti ito, ilang beses ka nang nagpakababa para lang mapansin. Ilang beses mo nang binantayan ang huling online. Ilang beses mo nang sinubukang maging mas mabait, mas masipag, mas magaling dahil akala mo iyon ang makakapagpabalik ng tingin ng babae. Pero sa huli, ano ang nangyari? Mas lalo kanyang binalewala, mas lalo kang naging background. Mas lalo kang naging siguradong babalik kaya pwede ko muna siyang i-ignore. At mas masakit pa, nakikita mong may ibang lalaki na hindi naman gumagawa ng kahit ano. Pero sa kanya siya natutuwa, sa kanya siya naglalambing, sa kanya siya nagiging malambot. And ikaw ang naging tagasalo ng desperasyon mo. Ikaw yung gumagawa ng effort, pero siya yung nagdedesisyon kung kailan ka lang niya papansinin. Masakit yan kapatid, dahil hindi lang puso ang nasasaktan dito, kundi ang dignidad mo bilang lalaki. Ang hindi mo alam, hindi ka naman kulang, hindi ka mahina, hindi ka talunan. Ang problema lang, hindi mo ginagamit ang likas na kapangyarihan mo bilang lalaki. Hindi mo alam ang mga hidden traits na nagiging magnet ng babae. At dahil hindi mo alam, hindi mo rin nakikita. At sa hindi mo pagtingin, sa iba siya nakatingin. Pero ngayon, dito natin babalikan ang ugat. Hindi para talunin ang babae, kundi para maunawaan ang sarili mong lakas. Ngayon, sisimulan natin tuklasin ang unang mga katangian ng lalaking nakakahumaling, hindi dahil nagpapakitang gilas, kundi dahil natural na umiiral ang presensya. 1. Ang lakas ng lalaking. Hindi nagmamadali. Kapag ang lalaki ay hindi nagmamadali, ramdam ng babae na hindi siya desperado, na hindi niya tinitingnan ang babae bilang daan sa kaligayahan, kundi isa lang sa maraming bagay na maaring dumating o mawala sa buhay niya. Ang ganitong uri ng lalaki, mararamdaman mo agad ang lalim. Hindi siya tatakbo kapag may katahimikan, hindi siya matatakot kapag hindi siya pinansin, hindi siya mawawala kapag hindi siya hinabol pabalik, dahil para sa kanya, ang pagmamadali ay para sa mga taong walang direksyon, at ang direksyon, iyon ang unang nakakahumaling. 2. Ang bigat ng lalaking may sariling mundo. Ang babae ay mabilis mahulog, hindi sa lalaking laging nandyan, kundi sa lalaking may sariling pinanggagalingan, yung may pangarap, may misyon, may ginagawa kahit walang audience. Yung lalaking kahit wala ang babae, may ikot ang buhay niya. Bakit ito nakakahumaling? Kasi ang babae, biological at emosyonal, ay naakit sa lalaki na hindi nakasandal sa kanya, sa lalaking may halong sariling direksyon at sariling katahimikan. Kapag ang lalaki ay may sariling mundo, ang babae ay gustong mapasama roon. Gustong maintindihan ang mundo niya, gustong maging bahagi nito. Hindi dahil kailangan, kundi dahil naakit siya sa lalaking may lalim. 3. Ang kalmadong hindi mapapantayan, hindi pasigaw, hindi maporma, hindi palaban, hindi nagmamatigas, tahimik, marangal, matiisin, hindi nagpapadala. Ang lalaking kalmado, yun ang pinaka nakakahumaling. Dahil sa panahon ngayon na puno ng ingay ang isip ng lahat, ang lalaking kayang maging tahimik ay parang pahinga, parang balanse, parang gabay. Kapag ang babae ay nakakita ng lalaking kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon, natural na naaakit siya. Dahil ang lalaking kontrolado ang sarili, kay lalaki niyang tingnan, kay ligtas niyang damhin, kay taas niyang igalang, at dito nagsisimula ang lihim na hatak. Hindi mo siya hinahabol, pero ikaw yung hinahanap ng katahimikan niya. Potter ang lalaking hindi nagpapakita ng pananabik,
Ito ang pinakanakakasakal sa babae. Isang lalaking halatang gutom sa atensyon, hinihingi ang tingin, hinihingi ang oras, hinihingi ang kapalit, hinihingi ang pagmamahal. Kapag ang lalaki ay naghihingi, bumababa ang halaga niya. Bumibigat ang presensya niya sa maling paraan, nawawala ang respeto. Pero ang lalaking hindi gutom, ibang klase ang dating. Hindi dahil mayabang, kundi dahil may sarili siyang kabuuan. Ang babae ay naakit hindi dahil sa pangangailangan mo, kundi dahil sa kakayahan mong maging buo kahit wala siya. Pero may isang katotohanan pang mas masakit, pero kailangan mong harapin. Kahit buo ka na, kahit may direksyon ka, kahit may katahimikan ka, kung hindi mo mauunawaan ang sarili mong pagnanasa at takot, maaari ka pa ring bumalik sa pagiging mahina. Bakit? Kasi ang pinakamatinding kalaban ng lalaki ay hindi babae, kundi sarili niyang isip. Ang mga tanong na ayaw niyang sagutin, ang mga paghahanap na hindi niya sabihin, ang mga pag-asang hinihila siya pabalik sa dati, at ang pinakamalalang trap, ang pagnanais na patunayan ang sarili sa mata ng babae kapag ang lalaki ay nakaranas ng paglayo, pag-iba ng ugali, paglamig ng babae, doon lumalabas ang likas na takot. Doon napapaisip ang lalaki. Hindi ba ako sapat? May pagkukulang ba ako? May mas magaling bang iba? Paano kung mawala siya? Kahit gaano ka pa ka-stoic sa panlabas, sa loob mo, may bahagi pa ring naghahanap ng sagot. At kung hindi mo mabantayan ang bahaging iyon, unti-unti kang babalik sa paghabol, sa pagmamakaawa, sa paglalagay ng sarili mo sa ilalim ng babae. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil natatakot kang mawala siya. At dito nagbabago ang lahat. Hindi ka nagiging mapagbigay, nagiging alipin ka. Hindi ka nagiging magalang, nagiging takot ka. Hindi ka nagiging maunawain, nagiging desperado ka. At wala pang babaeng naghangad ng lalaking takot. Takot mawalan, takot maiwan, takot mag-isa. Isipin mo to, ilang gabi ka nang hindi makatulog kakaisip kung bakit siya biglang lumamig. Ilang beses mo nang tiningnan ang sarili mo sa salamin, hinihila ang buhok mo sa inis, nahihiya sa sarili mo dahil alam mong nagmakaawa ka ng kahit kaunting atensyon. Masakit, hindi ba? At lalong masakit kapag nakikita mong masaya siya sa iba, habang ikaw nangangapa sa dilim. Masakit kapag hindi ka niya kayang sagutin kahit simpleng mensahe, pero aktibo siya sa lahat ng kausap niya. Masakit kapag ramdam mong unti-unti kang nagiging option, samantalang ang tingin mo sa kanya ay tadhana. At ang pinakamalalim na sakit, yung pakiramdam na kahit anong ibigay mo, kahit anong ayusin mo, kahit anong pagsusumikap mo, hindi pa rin sapat, hindi pa rin tumatama, hindi pa rin ikaw ang pinipili. Alam mo kung bakit? Dahil mali ang ibinibigay mo. Hindi presensya, hindi katahimikan, hindi sarili, kundi pangangailangan. At ang babae kahit hindi niya sabihin, ay naduduwag sa lalaking humihingi ng lakas sa kanya. Mas naaakit siya sa lalaking puno, hindi sa lalaking nagpapapuno. Kaya ang tanong ngayon ay hindi mahal ka ba niya? O babalik ba siya? Ang tunay na tanong ay, kilala mo ba ang sarili mo? O ginagawa mo lang ang lahat para hindi mo maramdaman ang lungkot? Ngayon ito ang itutuloy natin, ang pinakamalalim na katangian ng lalaking nagiging magnet. Kahit hindi nag-e-effort, hindi ito makikita ng mata. Hindi rin ito matatanggap ng lalaki na mahina ang loob. Pero ikaw, handa ka. 5 ang lalim ng lalaking. Hindi sumusuko sa bawat emosyon. Ang tunay na lalaki ay hindi tinatangay ng bugso ng pakiramdam. Kung malungkot siya, hindi siya biglang gagawa ng hindi pinag-isipan. Kung natatakot siya, tatahimik muna siya bago kumilos. Kung nasaktan siya, hindi niya ito ipinapasa sa iba. Isa ito sa pinaka-nakakahumaling na katangian sa babae. Ang lalaking may malalim na pagitan, sa pagitan ng nararamdaman niya at ng ginagawa niya. Ang babae ay likas na emosyonal. At naakit siya sa lalaking kayang maging batong hindi gumuho, kahit anong bagyo ng damdamin meron. Okin ang lalaking, hindi madaling maapektuhan, hindi siya madaling basahin. Hindi dahil nagpapakakomplikado. Kundi dahil simple siyang tao, pero hindi mababaw. Hindi agad sasagot, hindi agad magpapaliwanag, hindi agad magbibigay ng buong kwento. Hindi niya kailangang sabihin kung sino siya, kasi makikita mo na lang sa kilos niya, sa tindig niya, sa paraan niyang tumingin, kung gaano siya kabuo. Ang ganitong lalaki, hindi kailangan ng papuri. Hindi naghahanap ng pahintulot. Hindi hinahabol ang pag-aproba. At ang babae, mas naakit sa bagay na hindi niya agad makukuha. Mas hinahangad ang mundong hindi pa niya kilala. Ang lalaki na hindi basta makabitan ng kahon, iyon ang lalaking iniisip niya bago matulog. Sharing.
Ang kakayahan ng lalaking umaalis kapag hindi nire-respeto, ito ang pinakamatindi. Ang lalaking marunong umalis kapag hindi na siya iginagalang, kapag hindi na siya pinapahalagahan, kapag hindi na pantay ang pagtrato, siya ang pinakamahalaga sa mata ng babae. Bakit? Kasi ipinapakita niya na hindi babae ang sukatan ng halaga niya. Ang sukatan ay sarili niyang dangal. Ang babae ay naaakit sa lalaking marunong magtakda ng hangganan, hindi dahil gusto niyang magpa-impress, kundi dahil alam niya kung ano ang tama para sa kanya. Ang lalaking may kayang maglakad palayo, iyon ang lalaking gustong habulin. Ay, ang lalaking hindi nagpapakita ng takot sa pagkawala. Hindi ka natatakot na mawala siya, hindi dahil hindi mo siya gusto, kundi dahil alam mong hindi doon nagtatapos ang mundo. Kapag ang lalaki ay hindi takot, doon nagiging magaan ang presensya niya. Hindi siya nagpupumilit, hindi siya nagmamadali, hindi siya naglalaban para lang manatili sa buhay ng babae. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang babae ay mas naakit sa lalaking hindi takot mawala kaysa sa lalaking ayaw siyang bitawan. Dahil ang hindi takot, ibig sabihin puno, buo, kompleto. Hindi nangangailangan. At wala pang babae ang nakatakas sa hatak ng lalaking buo, sign. Ang lihim na puwersa ng hindi ko kailangan pero kaya kitang mahalin. Ito ang pinakamalalim na ugali ng lalaking nakakahumaling. Hindi kita kailangan. Pero kaya kitang mahalin nang hindi sinisira ang sarili ko. Ang ganitong lalaki, hindi gumagamit ng pagmamahal para punan ang butas sa loob niya. Hindi naghahanap ng babae para mabuhay. Hindi nagtatago ng takot. Siya yung lalaki na kaya kang mahalin nang hindi niya binibigay ang buong kapangyarihan niya sa'yo. At kapag ang babae ay nakakita ng ganitong uri ng lalaki, parang nabubunot ang hininga niya. Parang bigla siyang nagiging malambot. Parang nagiging totoo ang lahat ng pakiramdam niya. Dahil ang lalaki na hindi nangangailangan, iyon ang lalaking kayang magmahal ng malinis. At ang ganitong pagmamahal, nakakahumaling. Kung ramdam mo na isa ka sa mga lalaking naligaw, nalunod, nanghina, o napagod sa paghahabol na hindi ka naman kailanman pinahalagahan, ito ang panahon para bumalik sa sarili mo. Hindi para gumante, hindi para magmalaki, hindi para magpanggap, kundi para maging lalaking may presensya, may lalim, may katahimikan at may dangal. Kung handa kang maging mas matatag, mas mapayapa, mas comment mo sa baba, babalik ko ang lakas ko. Simulan na natin ang pagbabalik ng lakas mo, hindi sa salita, kundi sa pagkilos.